So ngayon mga kababayan, nandito naman ulit tayo. Dahil etong administrasyon ni Bongbong Marcos ay meron na naman bagong pakana. Dahil balitang balita po, ang mga majority ay tinatakot daw po. Yun po mga kababayan, nagkatotoo na po yung pananakot na ginagawa sa kanila. Dahil isa-isa na po silang sinasampahan ng kaso at mga aligasyon ay binibintang sa kanila. Gustong gusto talaga nilang mapunta sa kanila yung majority. Dahil nalalapit na nga ho itong impeachment ni VP Sara. Hindi na rin po magtatagal. Yung blue ribbon po ay mag-uumpisa na po. Kaya pinipilit po talaga nila na kunin ang majority dito sila SP Cayetano. Halatang halata na po ang ginagawa nila. Ito pong si Ombudsman Boying Remulla ay tinatrabaho na po itong si Senator Marcoleta. Bali-balita po na ito pong si Senator Rodante Marcoleta ay kakasuhan daw po ng plunder at meron pang ibang mga ikakaso sa kanya. Dito po makikita po natin mga kababayan na itong mga hakbang na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay mapaghahalataan talaga na meron na po tayong silent martial law. Ginagamit po nila ang mga institusyon, mga sangay ng gobyerno para trabahuin itong mga kaalyado ni VP Sara. Katulad na lang po dyan sa Senado. Hanap talaga sila ng botas. Si Senator Robin Padilla, kakasuhan nila dahil doon sa tinulungan niya raw si Bato na tumakas. Ito po mga majority po ito Si Rodante Marcoleta, ito po si Joel Villanueva. Yan, dati parang nawala na yung issue nito pati yung kay Jinggoy. Ngayon, ibinalik na naman po. Kasi nga, ito po yung umuugong na pananakot ng mga nakaraan na binulgar po ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon po, tinototoo na nila kasi nga, majority na po ito sila. Si Senator Marcoleta, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva at si Robin Padilla. Apat na po yan. Meron pa po si Chis Escudero, panlima. Ito rin po si Senator Bongo po, anim. Ito naman kay Senator Bongo, doon naman to sa issue kay former President Duterte noon. Meron pa po yung magkapatid na Bilyar. Ilan na? 8 na po sila. Si Loren Legarda, isa rin. Ano naman kaso kay Loren Legarda? Kinonek naman siya doon kay Libiste sa anak niya. Pero yun, 9 na. Si Bato, 10. Tapos, pang-11, si Senator Alan. Iuugnay naman to dito sa nangyaring barilan dyan sa Senate. Iuugnay yan kasi parang ang gusto nilang palabasin dito, dinidiin nila dito si Major General Aplaska na ibig sabihin nila na si SP Cayetano ang nag-utos na nagbigay ng order na nagpaputok. Inuugnay nila yan, 11 na. Inuubos po nila yung majority, inuubos po nila isa-isa, ginagawa nila ng mga issue para mabawi po talaga nila yung majority dyan sa Senado dahil ayaw talaga nilang mapunta dahil gusto po talaga nila na ma-impeach VP Sara. At hindi lang yon, mapagtakpan yung mga dapat magtakpan dyan sa flood control issue. Bulgara na po yung ginagawa nila, bulgara na kahit halatang halata na nakikita na ng mga tao, ng ibang mga matataas na tao rito sa gobyerno. Yung iba na lang po siguro nananahimik na lang kasi nakikita naman natin na lahat na lang ng uma-against, lahat na nagsasalita, kinakasuhan po nila, hinahanapan nila. Minsan po, hindi na po naayon sa batas yung ginagawa nila. Kasi nga, di ba, sinabi nila, sometimes you have to bend the law. Yan. Yan na po ang ginagawa nila ngayon. Yung mga nagsasalita dyan sa mga ginagawa nilang mga kabulastugan. Si Atty. Harold Respicio, kinasuhan na rin po. Lahat po, ang dami na, lahat na nagsasalita. Kulang na lang po, alam nyo, may kulang na lang si Atty. Rowena Ganson Si Guanzo na lang natitira Nakikita po natin mga kababayan, halatang halata po ang ginagawa nila ang pagmamaniobra sa mga institusyon ng Pilipinas. Binabaloktot nila ang batas, hindi sila sumusunod sa batas. Yan. Parang ang dating po nito, parang meron na po tayong silent martial law dahil lahat po ng gusto nilang patahimikin, patatahimikin po talaga nila. Kahit na magkabulbul na yung mga dila nila, hindi na po sila nagtutugma-tugma sa mga sinasabi nila. Pilit pa rin po nilang inilulusot. Todo palusot po talaga sila. Halatang halata na, hindi na po sila nahihiya. Garapalan na po. Ito, meron naman tayong good news na sana naman is maganda ang maging resulta kasi po meron pong taga-Japan na nagreklamo po dyan sa United Nations. Nirereklamo po itong administrasyon ni Bongbong Marcos. At ang balita-balita pa nga po rito is magsasanib puwersa ang US, ang China at Russia
para tugisin tong ICC na to, kasi ito pong ICC na to ay naggagamitan po ang ICC at ang administrasyong Marcos. Marami pong lumalabas na bali-balita, nagbabayad daw po ang administrasyon, ang Pilipinas dito sa ICC para dakipin ang gusto nilang ipadakip, katulad na lang ni Bato at ni Pangulong Duterte. Sana po matuloy po yan. Maganda po ang kalabasan niyang ginagawa ng concern na taga-Japan sa atin. Si Vladimir Putin naman, tsaka si Xi Jinping. Alam naman po natin, malapit po ito kay Pangulong Duterte. Pero yun nga po, sana nga po magkaroon ng resultang maganda yon. Balik po tayo dito sa mga senador natin sa majority. Nakakadismaya po ang ginagawa nila dito sa bagong majority. Dahil hindi pa man po nagsisimula ang impeachment at ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, ni isa-isa na po nila na kasuhan, hanapan ng butas ang mga senador na nandito sa majority. Kaya mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo, tsaka huwag tayo maniwala masyado sa mga bayarang media. Ganyan lang po mga kababayan, maraming salamat po.